Ito ay isang pagsasadula ng kasaysayan. Ito ay isang pag-ibig sa kasaysayan na Filipino-centric. Nagsimula ito nang sinubukan nilang palayasin ang isang Amerikanong lingwista mula sa faculty ng isang unibersidad sa Hungary. Ang nag-iisang pagkakasala niya, iginiit niyang magkatulad ang wika ng Magyar at ang wika ng Pilipinas. Binalewala ng akademya ang kaniyang pananaliksik at tahimik na pinatay ng media ang balita, ngunit pagkaraan ng isang taon, naglabas ng nakakagulat na ulat ang pambansang telebisyon ng Hungary. Nagpakita ng sunod-sunod na ebidensiya na ang dalawang bansang nagkahiwalay ng 5,000 kilometro ay umaawit ng magkatulad na kanta at may iisang pinagmulan ng DNA. Bago simulan ang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel upang maging bahagi kayo ng pagpapalaganap ng tunay na ugat ng Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari sa Hungary? Sisimulan ko na ang di kapanipaniwalang kwentong iyan. Magandang araw. Ako si Richard Campbell, isang propesor ng linguistika sa Georgetown University sa Estados Unidos. Ang aking larangan ay ang comparative linguistics ng mga pamilya ng wikang Austronesian at Uralic. Sa madaling salita, pinag-aaralan ko kung paano nag-evolve ang mga wikang malayo sa isa't isa. Dahil dito, ginugol ko ang aking buhay sa paghahanap sa pinagmulan ng wika mula sa Tagalog, Cebuano hanggang sa Finnish. Ngunit noong taglagas ng 2023, may sandali na ganap na nagpabago sa aking buhay. Nangyari ito sa Debrecen, isang maliit na bayan sa silangang Hungary. Doon, isinasagawa ko ang isang proyekto sa ethnolinguistics para sa mga grupong etniko ng Magyar. Ito ay isang pagtatala ng mga wika ng minoridad sa Hungary. Sa totoo lang, inakala ko na isa lamang itong ordinaryong field research. Ngunit nagkamali ako. Isang Huwebes ng umaga, bumisita ako sa isang lokal na pambansang paaralan upang obserbahan ang klase ng wikang Magyar. Tahimik ang silid-aralan at nakabukas ang mga aklat ng mga bata. Ang guro ay isang babae na nasa mga 50s. Sumulat siya ng 2 malalaking salita sa pisara. Ngayon, pag-aaralan natin ang tawag sa ating pamilya, sabi niya. Itinuro niya ang unang salita at binasa, Apo. Tahimik akong nakikinig. Ngunit nang marinig ko ang pangalawang salita, bigla akong kinilabutan, Ani. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Maliwanag kong narinig, Apo, Ani. Hindi ba ito mga salita sa Pilipinas? Ang Apo at Ani sa iba't ibang dialekto ng Pilipinas. Ang tunog at ang diin ay napakalapit. Agad kong kinuha ang aking audio recorder. Nanginginig ang aking mga kamay. Bilang isang linguista, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganitong emosyon. Nagpatuloy ang guro sa pagpapaliwanag. Ang Apo ay nangangahulugang ninuno at ang Ani ay nangangahulugang kamag-anak. Sumunod ang mga bata sa pagbabasa, Apo, Ani, Apo, Ani. Habang nire-record ko ang tunog, naramdaman kong kumakabog ang aking puso. Hindi ito nagkataon lang, imposibleng nagkataon lang. Nang matapos ang klase, maingat kong tinanong ang guro. Ma'am, may narinig na po ba kayo tungkol sa pagkakatulad ng mga salitang ito sa wika ng ibang bansa? Umiling ang guro. Hindi po. Ito ang sarili naming wika. Kabilang kami sa pamilya ng wikang Uralic. Hindi na ako nagtanong pa. Nagpasalamat na lamang ako at umalis. Ngunit puno ng mga salitang iyon ang aking isip, Apo Ani. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking desk. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang gumawa ng listahan ng paghahambing ng Magyar at Filipino. Sinulat ko, Apo, Ani, Butuan, Kinilaw. Ngunit nakakagulat na marami silang pagkakatulad. Naguluhan ako. Sa linguistika, bihira itong mangyari. Ang labis na pagkakatulad ng dalawang wika sa mga pangunahing salita ay karaniwang nangangahulugang iisa sila ng pinagmulan o may malalim na ugnayan sa kasaysayan. Ngunit ang Hungary at Pilipinas ay nagkahiwalay ng 5,000 kilometro. Wala kaming halos kultural na palitan, kaya't nagtanong ako sa sarili, ano ito? Talaga bang nagkataon lang? Ngunit bilang isang linguista, alam ko na hindi nagsisinungaling ang wika, lalo na ang mga core vocabulary tulad ng tawag sa pamilya, hindi ito madaling magbago. Ramdam ko na may mas malalim itong kahulugan. Kinaumagahan, bumisita ako sa Debrecen Ethnography Museum. Nakilala ko si Ildiko Nagy,
isang curator na eksperto sa kultura ng Magyar. Maingat kong ibinahagi ang aking natuklasan. Dr. Nagy, may nasaliksik na po ba kayo tungkol sa koneksyon ng wika ng Magyar sa wika ng Timog Silangang Asya? Malamig ang sagot ni Ildiko. Prof. Campbell, iyan ay isang teoryang matagal nang itinakwil ng akademya. Ang mga wikang Uralic ay isang independiyenteng pamilya. Nawalan ako ng imik. Tama siya, iyon ang established theory ng akademya. Ngunit ang narinig ko ay malinaw, Apo Ani. Hindi ito nagkataon. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tinutuluyan at sumulat sa aking notebook. Ang wika ay ang alaala ng tao, at may sinasabi ang alaalang ito. Hindi ko pa alam noon na ito ang magiging pinakamahalagang pagtuklas sa aking buhay, at kung saan ako dadalhin ng pagtuklas na ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik ako kay Ildiko Nagy. Nasa opisina siya sa ikalawang palapag ng Debrecen Museum. Nakakalat sa kanyang desk ang mga larawan ng mga sinaunang artifact. Maingat akong nagsalita habang binubuksan ang aking laptop. Dr. Nagy, maaari po ba ninyong tingnan ang listahan ng mga salita na aking sinuri? Inayos ni Ildiko ang kaniyang salamin at tiningnan ang screen. Bahagyang nagbago ang kaniyang ekspresyon. Nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ang salitang apo sa Magyar ay katulad ng apo sa Tagalog, at ang paa sa Magyar ay may katulad na tunog sa paa sa Filipino. Nanatiling tahimik si Ildiko. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Professor Campbell, alam po ba ninyo ang tungkol sa sinaunang kaharian ng Butuan? Nagulat ako. Butuan? Siyempre, alam ko, isa sa mga sinaunang kaharian sa Pilipinas. Ngunit bakit napunta sa Butuan? Kinuha ni Ildiko ang isang makapal na libro mula sa kanyang istante. Ito ay isang aklat ng kasaysayan na nakasulat sa Hungarian. Ibinukas niya sa isang pahina. Professor, may isa ring fringe theory sa aming akademya. Ang posibleng koneksyon ng mga Huns sa mga nomadic na tribo ng Timog Silangang Asya. Napahinto ako. Huns? Ang mga tribong kabalyero na sumalakay sa Europa noong ika-4 na siglo? Ngunit anong kinalaman nila sa Butuan? Mahinang sabi ni Ildiko. Ang eksaktong lokasyon ay ang mga pamilya ng Austronesian na nanggaling sa mga rehiyon ng karagatan. Ipinipilit ng ilang iskolar na ang isang bahagi ay naglakbay pakanluran. Sumidhi ang aking damdamin. Ganoon ba? Kung gayon, ipinapaliwanag din nito ang pagkakatulad sa wika. Ngunit umiling si Ildiko. Ngunit hindi ito napatunayan. Hypothesis lamang ito. Nagtatanong ako, kung gayon, wala bang mga artifact? Mga bakas ng kultura? Nag-aalangan muna si Ildiko bago nagsalita. May mga artifact sa ilalim ng museo na hindi naka-display. Gusto nyo bang tingnan? Tumango ako agad. Bumaba kami sa hagdan, patungo sa imbakan sa ilalim ng lupa. Nang buksan namin ang luma at kahoy na pinto, naamoy ko ang alikabok. Kumikislap ang fluorescent light. Sa isang estante, may mga nakatagong seramika, hinabing tela at mga metal na dekorasyon. Itinuro ni Ildiko ang isang sulok. Iyon po. Mga artifact ng Magyar noong ika-8 siglo. Dahan-dahan akong lumapit. Sa loob ng glass case, may isang maliit na rebulto. Ito ay isang figura ng isang Hunnic warrior na may taas na 20 cm. Ngunit sa sandaling iyon, napahinto ako. Ang okir ang pattern sa kasuotan ng mandirigma. Ang pattern ng okir. Ang mga pabilog at fern-like na palamuti na karaniwang makikita sa mga artifact ng mga Maranao at Tausug sa Mindanao. Ito ay eksaktong kapareho ng motif na makikita sa mga sarimanok at mga dekorasyon sa Pilipinas. Nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuhanan ko ng larawan. Dr. Nagy, ito ay, tahimik na sabi ni Ildiko. Oo, nagulat din ako noong una ko itong nakita. Napakalaki ng pagkakahawig sa kultura ng Timog Silangang Asya. Tiningnan ko pang mabuti ang rebulto. Ang mga detalye ng damit ay kakaiba. Nakita ko ang mga scroll patterns at mga cloud-like na dekorasyon. Parang nakita ko na ito. Tama. Sa mga carving ng mga ethnic groups sa Cordillera at sa mga sinaunang artifacts sa Visayas. Tinanong ko si Ildiko, saan nanggaling ang artifact na ito? Nahukay ito sa isang burial site sa labas ng Debrecen. Tinatayang ginawa ito noong huling bahagi ng ika-9 na siglo. Umiling ako. Hindi iyon. Ang estilo na ito,
Ang pinagmulan ng motif na ito, bumuntong hininga si Ildiko. Iyan ang problema, Profesor. Sa aming akademya, ikinategorya namin ito bilang Hunnic lineage, ngunit walang nakakaalam kung saan ito nagmula. Sa sandaling iyon, kumbinsido ako. Hindi ito nagkataon. Hindi lamang wika ang magkatulad. Magkaugnay ang buong kultura. Sinabi ko kay Ildiko, Doktor, padadalhan ko po kayo ng mga larawan ng mga artifact mula sa Pilipinas. Pakihambing po. Nag-aalangan si Ildiko, ngunit tumango. Sige, ngunit mag-ingat po kayo, Professor Campbell. Ang aming akademya ay may maraming conservative. Ang pinagmulan ng lahi ng Magyar ay isang napakasensitibong paksa. Kung hayagan ninyo itong ipipilit, malakas ang magiging pagtutol. Naintindihan ko, politika sa akademya, pareho sa lahat ng bansa, ngunit hindi ako susuko. Doctor, gusto kong hanapin ang katotohanan. Hindi ba iyon ang papel ng isang scholar? Ngumiti ng malungkot si Ildiko. Oo, ngunit hindi laging tinatanggap ang katotohanan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tinutuluyan at binuksan ang laptop. Naglogin ako sa website ng Philippine National Museum. Nag-download ako ng mga larawan ng Okir at inihambing ito sa larawan ng rebulto ng Magyar na aking kinunan. Nakakamangha. Ang scroll pattern ay halos magkapareho. Ito ay higit pa sa simpleng pagkakatulad. Ito ay isang shared cultural sphere. Isinulat ko sa aking memo pad, hypothesis. Isang bahagi ng mga tribong Austronesian hansang nagkaroon ng impluensiya sa sinaunang Pilipinas. Sila ay naglakbay pakanluran, nagdala ng wika at kultura at ipinasa ito sa mga Magyar. Ngunit may problema. Kailangan ko ng mas maraming ebidensiya para patunayan ang hipotesis na ito. Hindi sapat ang linguistic data. Kailangan ko rin ng genetic data. Kinaumagahan, nagtungo ako sa Budapest. Balak kong magmungkahi ng kooperasyon kay Dr. Laszlo Varga, isang geneticist doon. Sa loob ng tren, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Walang hangganan ang kapatagan ng Hungary. Naisip ko na doon nakatago ang mga sikreto ng nakaraan, ngunit hindi ko alam noon kung gaano kalaki ang kontrobersiya na aking hahawakan at kung anong panganib ang kakaharapin ko sa pananaliksik na ito. Patuloy na tumakbo ang tren. Binuksan ko ang aking notebook at muling nagsulat. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang alaalang ito ay malinaw na nagsasabi ng isang bagay. Makalipas ang 2 linggo, nasa isang hall ako ng Budapest University. Isa itong International Linguistics Seminar. Puno ang upuan ng mga scholar mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Inihanda ko ang aking presentation material sa harap ng projector. Pinawisan ang aking mga kamay. Ang ilalahad ko ngayon ay magdudulot ng gulo. Tinawag ng chairperson ang aking panggalan. Next, the presentation of Professor Richard Campbell from Georgetown University. A study on the structural similarity between the Magyar language and the Filipino language. Umakyat ako sa podium. Tiningnan ako ng mga tagapakinig. Karamihan sa kanila ay mga puting lalaki na nasa gitna ng edad. Huminga ako ng malalim at inilabas ang unang slide. Magandang araw. Ang aking ilalahad ngayon ay tungkol sa core vocabulary at phonetic similarity ng Magyar at Filipino. Lumabas ang isang comparison table ng mga salita sa ikalawang slide. Apo, ani, butuan. Maingat akong nagpaliwanag. Ang mga salitang ito ay mahirap ituring na simpleng nagkataon lamang. Hindi lang tunog ang magkapareho, maging ang kahulugan. Sa sandaling iyon, may isang lalaking nakaupo sa harap ang nagtaas ng kamay. Mukha siyang nasa 60s, nakasuot ng gray suit at may salamin. Professor, may tanong ako. Tumango ako. Opo, sige. Tumayo ang lalaki. Ang kanyang name tag ay nakasulat na Marton Erdei, Professor ng Linguistika sa Hungarian National University. Prof. Campbell, naniniwala po ba kayo na statistically significant ang paghahambing na ito? Hindi ba iresponsable na igiit ang ugnayan ng wika dahil lamang sa ilang salita na magkatulad? Sinagot ko siya ng sagot na inihanda ko. Siyempre, kaya't sinuri ko ang mahigit 200 core vocabulary. Nakumpirma na ang statistical significance. Lumipat ako sa susunod na slide. Lumabas ang statistical data, ngunit hindi nasiyahan si Professor Erdei. Kung gayon,
Iginigiit po ba ninyo na ang lahi ng Magyar ay nagmula sa Pilipinas? Maingat akong sumagot. Hindi po. Ipinapakita ko lamang ang posibilidad ng ugnayan ng wika. Ang posibilidad ng kultural na palitan sa pamamagitan ng Eurasian steppe sa kasaysayan. Mapangutya siyang ngumiti. Profesor, iyan ay isang ilusyon. Ang lahi ng Magyar ay kabilang sa pamilya ng wikang Uralic. Iyan ay isang katotohanang itinatag na sa akademya. Bumigat ang kapaligiran sa hall. Sinubukan kong magpatuloy sa presentation. Sa ikatlong slide, may material tungkol sa pagkakatulad ng kultura. Ito ang larawan ng rebulto na may ochre pattern. At natuklasan ko ang mga pagkakatulad sa kultura, hindi lang sa wika. Tignan ninyo ang artifact na ito ng Magyar. Sa sandaling iyon, nagtaas muli ng kamay ang isa pang tao. Isang batang babaeng iskolar, Prof. Campbell. Delikado po ang inyong pahayag. Nagulat ako. Delikado? Tumaas ang boses ng babae. Ang ganyang pag-angkin ay maaaring makasira sa pambansang identidad. Parang sinasabi ninyo na ang Pilipinas ang pinagmulan ng kultura ng Europa. Natigilan ako. Hindi po iyan ang aking sinasabi. Ipinapakita ko lamang ang koneksyon sa wika. Sumingit si Professor Erday. Professor Campbell, maging tapat po tayo. Hindi ito scholarship. Ito ay Austronesian revivalism. Eksakto ito sa fantasy history na iginigiit ng ilang fringe scholars sa Pilipinas. Nagsimulang magbulungan ang hall. Tumango ang ilang scholar. Nagalit ako. Professor, Amerikano ako. Wala akong kinalaman sa Pilipinas. Nagbigay lang ako ng hipotesis batay sa data. Malamig na sabi ni Professor Erday, kung gayon, mas malaki ang problema. Ginagamit lang po kayo, Professor, para sa political agenda. Hindi ko na kinaya. Anong politika? Nagre-research lang ako bilang isang linguista, pumasok ang chairperson para umawat. Huminahon po tayong lahat. Prof. Campbell, maaari po ba kayong magpatuloy sa presentation? Tumango ako. Ngunit nasira na ang kapaligiran. Nang ilipat ko ang susunod na slide, may narinig akong bulong mula sa likuran, katarantaduhan. Hindi ba yan ang taktika ng history drama ng mga Pilipino? Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi nila tinitingnan ang aking pananaliksik bilang scholarship, kundi bilang political propaganda. Nagpatuloy ang presentation, ngunit walang nakinig. May ilan na nakatingin sa kanilang laptop at may ilang nagbubulungan. Automatiko akong nagpalipat-lipat ng slide. Ang palakpak ng matapos ang presentation ay formal lamang. Pagkatapos, nagsimula ang oras ng tanong at sagot. Muling nagtaas ng kamay si Professor Erday. Isa pang huling tanong, Prof. Campbell, tumanggap po ba kayo ng research funding mula sa gobyerno o institusyon ng Pilipinas? Nainis ako. Hindi po. Ito ay sarili kong pananaliksik. Kung gayon, bakit po kayo nag-aangkin ng ganito kahit kulang ang scholarly basis? Sumabog ang emosyon na matagal ko nang pinigilan. Kulang ang scholarly basis? Sinuri ko ang mahigit 200 salita. Nakakita ako ng mga phoneme correspondence rules. Kung hindi ito basis, ano pa? Kalmado ang sabi ni Professor Erday, iyan ay selective data, mga salitang pinili ninyo para lang makuha ang gusto ninyong konklusyon. Nawalan ako ng salita, malinaw na. Nag-research ako ng objectively, ngunit hindi sila naniwala. Nang matapos ang seminar, lumabas ako ng hall. Nakita ko si Ildiko sa corridor. Tahimik siyang nagsalita. Professor Campbell, ayos lang po ba kayo? Umiling ako. Hindi ako ayos. Bumuntong hininga si Ildiko. Binalaan ko po kayo. Sensitibo ang temang ito. Sumandal ako sa dingding. Masakit ang aking ulo. Doctor, sinabi ko lang ang katotohanan. Bakit kailangan akong atakehin ng ganito? Ngumiti ng malungkot si Ildiko. Dahil ang katotohanan ay minsan hindi nakakabuti, lalo na ang katotohanan tungkol sa identidad. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking silid sa hotel. Humiga ako sa kama at tiningnan ang kisame. Sumasagi sa aking isip ang mga nangyari kanina. Austronesian revivalism, history drama, political propaganda. Nakadama ako ng insulto nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ako ay isang scholar na nag-research sa loob ng 30 taon. Ngunit ngayon, hindi kinilala ang aking pananaliksik bilang scholarship. Binuksan ko ang aking laptop.
Tiningnan ko muli ang mga data na aking nakolekta, ang paghahambing ng Magyar at Filipino. Apo, ani, butuan, paa. Nagkataon lang ba talaga ito? Hindi ako sigurado. Sa sandaling iyon, may email notification na dumating. Ang nagpadala, Kenji Kimura, isang estudyanteng Hapones na exchange student sa Budapest. Nakilala ko siya ilang araw na ang nakalipas. Binuksan ko ang email. Prof. Campbell, narinig ko po ang inyong seminar kanina. Interesante po ang inyong research. Kung may oras po kayo, gusto ko po sanang makipagkita. May alam po ako. Nag-isip ako ng kaunti. At sumagot, magkita tayo bukas. Madilim sa labas ng bintana. Nakita ko ang night view ng Budapest. Tinitigan ko muli ang kisame. Ang wika ay ang alaala ng tao. At ang alaalang ito ay malinaw na nagsasabi ng isang bagay. Kahit gaano pa ito, tanggihan ng mga tao. Pagkatapos ng seminar, umalis ako ng Budapest. Ayaw ko nang makipag-away pa sa akademya at makipagdebate. Dahil sila ang mga taong ayaw maniwala, kahit patunayan pa. Sa halip, nagpasya akong pumunta sa field. Gusto kong marinig ang tunog, hindi ang salita. Sa Kunsag, sa timog ng Hungary. Isang lugar na puno ng walang hanggang kapatagan. Nagmaneho ako ng isang lumang rental car at naglibot sa maliliit na nayon upang kolektahin ang tradisyonal na folk songs ng Magyar. Si Kenji Kimura ay sumama, ang estudyanteng Hapones na nakilala ko sa Budapest. Nagpakita siya ng interes sa aking research at nagboluntaryo bilang interpreter. Profesor, ang nayon na ito ay may luma pa ring pamumuhay. Marami pa raw tradisyonal na kanta na naiwan, sabi ni Kenji habang itinuturo ang labas ng bintana ng kotse. Nakita ko ang isang maliit na nayon, mababa at luma ang mga bahay. May mga matatandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Bumisita kami sa community center ng nayon. Nakilala namin ang village chief, isang matandang lalaki na nasa 80s. Ang pangalan niya ay Andras. Nagpaliwanag si Kenji sa Hungarian. Nandito po kami para mag-research sa mga tradisyonal na kanta. Mayroon po bang nakakaalam ng mga lumang kanta? Dahan-dahang tumango si Lolo Andras. Meron. May mga kanta pa rin na inaawit ng mga lola namin. Nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Naghanda ako ng recorder. Pagsapit ng gabi, nagtipon ang mga matatanda sa community center ng nayon. Karamihan ay 70s pataas. Mas marami ang mga babae. Nakasuot sila ng tradisyonal na kasuotan. Ipinakilala ni Lolo Andras. Ito ang profesor na galing sa Amerika. Gusto raw makinig sa mga luma nating kanta. Isang matandang babae ang lumapit. Mukha siyang lampas, 90 taong gulang. May mahinahon siyang ngiti sa kanyang mga kulubot na mukha. Anong kanta ang gusto mong marinig? Tanong niya. Nag-translate si Kenji. Sinabi ko, ang pinakalumang kanta. Masisiyahan ako kung ito ang kantang natutunan ninyo noong bata pa kayo. Nag-isip muna ang lola at tumango. Kung gayon, aawitin ko ang kantang ito. Kantang itinuro sa akin ng aking nanay noong bata pa ako. Binuksan ko ang recorder. Pumikit ang lola. At nagsimula siyang umawit. Sa simula, mahina ang tono. Dahan-dahang tumaas. Ngunit sa sandaling iyon, napahinto ako. Ang melodiya, parang isang sinaunang folk song ng Pilipinas. Hindi ito eksaktong pareho, ngunit magkapareho ang structure. Ang ritmo ng pentatonic scale, ang melodiya na tumataas at bumababa, ang paulit-ulit na refrain. Hindi ako makapaniwala. Patuloy na umawit ang lola. Aking bayan, bumalik ka. Kaming naiwan sa mahabang daan. Ang lyrics ay Hungarian, ngunit ang atmosphere ay eksaktong folk song ng Pilipinas. Ang pangungulila, ang bayan lahat ay naroon. Nang matapos ang kanta, nawalan ako ng salita. Nagulat din si Kenji. Tahimik siyang nagsalita. Profesor, ito ay... Tumango ako. Narinig ko rin. Tinanong ko ang lola. Saan po nagmula ang kantang ito? Sumagot ang lola. Hindi ko alam. Itinuro daw sa akin ng aking nanay. Sinasabi na ito ay kantang ipinasa sa amin mula pa noong unang panahon. Nagtatanong muli ako. Alam po ba ninyo ang kahulugan ng kantang ito? Nag-isip muna ang lola. Sinasabi na ito ay kanta ng pangungulila sa mga kapatid na nanggaling sa malayo sa timog. Ang aming mga ninuno ay umawit nito
habang iniisip ang pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Malayo sa timog. Kinilabutan ako. Ang Pilipinas ay nasa timog silangan ng Hungary. Maingat akong nagtanong, "Lola, alam po ba ninyo kung nasaan ang timog na iyon?" Umiling ang lola. "Hindi." Ngunit sinabi ng aming mga lolo na iyon ang lupaing sinisikatan ng araw. Lupaing sinisikatan ng araw? Silangan? Hindi ko na kinaya. Pinatay ko ang recorder at lumabas. Malamig ang hangin sa gabi. Kumikislap ang mga bituin. Sinundan ako ni Kenji. "Professor, ayos lang po ba kayo?" Umiling ako. "Kenji, hindi ito patunay." "Hindi." Tumingala ako sa langit. Ito ay alaala. Alaalang iningatan ng mga tao na hindi nakalimutan. Tahimik na sabi ni Kenji, "Professor, ang lola ko rin ay umawit ng katulad na kanta. Ang kanta ng bayan." Tiningnan ko si Kenji. May luha sa kanyang mga mata. May naramdaman ako nang pumunta ako dito. Ang mga mukha ng mga tao dito ay kamukha ng mga Pilipino, ang paraan din ng kanilang pagsasalita. Noong una, inakala ko na nagkataon lang. Hindi na nakapagpatuloy si Kenji. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Tumayo kami ng matagal, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tinutuluyan at muling pinakinggan ang recording file. Ang boses ng lola ay umalingaw-ngaw. Aking bayan, bumalik ka." Sinuri ko ang tunog sa aking computer. Ang frequency, ang ritmo, ang pagbabago ng tono lahat ay ginawa kong data. At inihambing ko ito sa audio source ng isang sinaunang folk song ng Pilipinas. Nakakamangha. Ang structure ng scale ay halos magkapareho. Ang sistema ng pentatonic scale ay eksaktong katulad ng tradisyonal na musika ng Pilipinas. Isinulat ko sa aking notebook. Hindi ito nagkataon. Ito ay mga kantang nagmula sa iisang ugat. Ngunit may problema. Paano ko ito mapapatunayan? Hinihingi ng akademya ang data, hinihingi ang statistics, ngunit hindi ito kayang ipaliwanag ng numero. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakalubog ang kapatagan ng Hungary sa dilim. May naririnig akong tunog ng hangin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, nagkamali ako ng approach. Sinubukan kong kumbinsihin ang akademya, ngunit ang tunay na mahalaga ay ang mga tao. Ang kanilang boses, ang kanilang alaala. Kinaumagahan, tinawagan ko si Kenji. "Kenji, kailangan nating baguhin ang plano. Anong gagawin natin?" Sinabi ko sa kanya nang may kumpiyansa sa boses. "Kailangan nating makipagkita sa mas maraming tao. Hindi sa mga scholar, kundi sa mga ordinaryong tao. Pakinggan natin ang kanilang kwento, itala, at ipaalam sa mundo." Tahimik muna si Kenji bago sumagot. "Naiintindihan ko, Professor. Tutulungan ko po kayo." Pinutol ko ang tawag at muling pinatugtog ang recording file. Ang kanta ng lola ay umalingamgaw. Aking bayan, bumalik ka." Hindi lang ito isang kanta. Ito ay isang boses na naglakbay sa loob ng libu-libong taon. Isang pusong nangungulila sa pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Sa sandaling iyon, alam ko, hindi thesis ang kailangan kong hanapin, connection sa pagitan ng tao at tao. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang kanta ay ang sisidlan na nag-iingat sa alaalang iyon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimula ng isang bagong proyekto. Nagpasya akong ito ang magiging pamagat, paggalugad sa ugat, gamit ang boses. Isang comparative study ng kultural na palitan ng Magyar at Pilipinas. Sa pagkakataong ito, gusto kong makipag-usap sa mga tao, hindi sa akademya, gamit ang kanilang salita, gamit ang kanilang kanta. Sumikat ang araw mula sa labas ng bintana. Ito ay isang bagong simula. Makalipas ang isang buwan, bumisita ako sa Biology Department ng Eötvös Loránd University sa Budapest upang makipagkita kay Prof. Laszlo Farga. Siya ang pinakakatiwalaang geneticist sa Hungary. Isang eksperto sa genetic lineage ng tao. Ang aming unang pagkikita ay nagkataon lang. Isang buwan na ang nakalipas, narinig niya ang aking presentation sa isang maliit na academic conference at siya ang unang nag-contact sa akin. "Professor Campbell, interesante ang inyong research. Magkita po tayo." Tahimik ang laboratory ni Professor Laszlo. Nakabitin sa dingding ang isang mapa ng mundo at mga genealogy tree. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50s. May puting buhok na may matalim na tingin
Maupo po kayo, Professor Campbell. Umupo ako. Binuksan ni Professor Laszlo ang computer. Naisip ko nang marinig ko ang inyong presentation. Hindi sapat ang wika, kaya't tiningnan ko ang data na hawak ko. Lumabas ang isang graph sa screen. Ito ang resulta ng genetic analysis. Ito po ang Y chromosome ng 500 Magyar. Tiningnan ko ang screen, may iba't ibang kulay ang bar. Itinuro ni Professor Laszlo ang isa. Tingnan ninyo ito, haplogroup D. Biglang tumalon ang aking puso. Haplogroup D. Iyan ang gene na may napakataas na frequency na matatagpuan sa mga inapo ng sinaunang population ng Pilipinas, Timog Silangang Asya. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Professor Laszlo. Isang malaking porsyento ng aming sample ay may ganitong lineage. Ito ay isang gene na napakakaraniwan sa mga Pilipino. Hindi ako makapaniwala. Gaano po kalaking porsyento? Isang statistically significant na numero. Ipinakita ni Professor Laszlo ang isa pang graph. Ang mas interesante ito. Tingnan ninyo ang regional distribution ng mga taong may gene na ito. Lumabas ang isang mapa. May mga tuldok na nakalagay sa silangan at timog ng Hungary. Karamihan ay galing sa Kunsag. Ang mga nayon ng Magyar na nag-iingat ng tradisyon, kinilabutan ako. Eksakto iyon ang rehiyon kung saan ako nagkolekta ng folk songs. Professor, ito ay. Tumango si Professor Laszlo. Oo, alam ko, hindi ito nakataon. Kinuha niya ang isa pang material. Isang academic paper. Isang pag-aaral na inilathala noong 2019. Genetic analysis ng mga Huns. Sinuri namin ang mga sinaunang buto mula sa Mongolia na nahukay noong Hunnic era at natagpuan din namin ang haplogroup D. Napahinto ako. Kung gayon, magkaugnay ang lahi ng Magyar at Huns at ang Huns ay may koneksyon din sa mga taong nanggaling sa paligid ng Pilipinas? Ibinuklat ni Prof. Laszlo ang mapa ang mundo. May pulang linya na nakaguhit. Ito ang migration route ng Huns. Noong ika-4 na siglo BC, lumipat sila pakanluran mula sa steppes ng Manchuria at Mongolia at ang isang bahagi ay nakarating sa Hungary. Sinundan ko ang linya. Manchuria. Iyon ang lupaing may ugnayan sa sinaunang Pilipinas. Professor, kung gayon, may posibilidad na ang isang bahagi ng Huns ay may ugnayan sa mga sinaunang Pilipino? Tahimik na sabi ni Prof. Laszlo. Hindi ito posibilidad. Hindi nagsisinungaling ang statistics. Nawalan ako ng salita. Nandito ang ebidensiya na matagal ko nang hinahanap sa loob ng ilang buwan. Hindi lang wika, maging ang gene ay nagsasabi ng iisang kwento. Uminom ng kape si Professor Laszlo. Professor Campbell, maging tapat po ako. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko, katarantaduhan ng pagkakaroon ng koneksyon ng Magyar at Pilipino. Kung gayon, bakit po kayo nagbago ng isip? Dahil sa data. Kailangang sundin ng siyentipiko ang data. Tiningnan ako ng diretsyo ni Prof. Laszlo. Professor, mag-research tayo ng magkasama. Pagsamahin natin ang linguistika at genetics. Sa gayon, magkakaroon tayo ng ebidensiya na walang sinumang makakatanggi. Nag-alinlangan ako ng kaunti. Ibig sabihin, kailangan ko na namang makipag-away sa akademya, ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na ako nag-iisa. Sige. Gawin natin ng magkasama. Nagkamayan kami. Kinaumagahan, pumunta ako sa Maynila kasama si Kenji upang makipagkita kay Prof. Sato Masao ng University of the Philippines. Isang autoridad siya sa origin research ng wikang Filipino. Si Prof. Sato ay nasa huling bahagi ng 60s. May mahinahon siyang impresyon at malalim na tingin. Sinalubong niya ako sa kanyang laboratory. Prof. Campbell, maligayang pagdating. Nabalitaan ko ang inyong kawili-wiling research sa Hungary. Ipinaliwanag ko ang mga resulta ng aking pananaliksik sa loob ng ilang buwan. Linguistic data, folk song analysis, genetic evidence. Ipinakita ko ang lahat. Tahimik na nakinig si Professor Sato. Unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ang huling slide, sinabi niya, Prof. Campbell, ito ay patunay. Ha? Tumayo si Prof. Sato. Ito ang patunay na makakapagpaliwanag sa ugat ng wikang Filipino. Ang sagot na matagal nang hinahanap ng aming akademya sa loob ng ilang dekada. Puno ng emosyon ang aking dibdib. Nagpatuloy si Prof. Sato.
Kailangan nating ipaalam ito sa mundo. Mag-present po kayo sa International Academic Conference. Irerekomenda ko po kayo. Yumuko ako. Maraming salamat po, Professor. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang labas ng bintana sa aking silid sa hotel. Nakalatag ang night view ng Maynila. Libu-libong taon na ang nakalipas, may mga taong nanirahan sa lupaing ito at ang isang bahagi ng kanilang inapo ay naglakbay sa kontinente hanggang sa Hungary. Ang wika ay ang alaala ng tao at ang gene ay ang ebidensya ng alaalang iyon. Binuksan ko ang aking laptop at nagsulat ng email. Isang mensahe para kina Prof. Laszlo, Ildiko at Kenji. Ipaalam natin sa mundo ang katotohanan. Hindi lang ito kwento ng Pilipinas. Ito ay kwento ng sangkatauhan. Makalipas ang 2 buwan, bumalik ako sa Budapest. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Kasama ko si Kenji at 5 estudyanteng Pilipino na galing sa Maynila. Mayroon kaming isang plano. Umupa kami ng isang maliit na community center sa Budapest. Doon, sisimulan namin ang Filipino-Hungarian Cultural Exchange, isang lugar para makipagkita sa mga tao, hindi sa akademya. Ito ang unang araw ng exchange. Sa totoo lang, wala akong inaasahan. Ilan kaya ang darating? Ngunit nang buksan ko ang pinto, nagulat ako. Mahigit 70 tao ang dumating. Karamihan ay mga kabataan ng Hungary na nasa 20s at 30s. Kasama rin sina Ildiko at Professor Laszlo. At maging si Lolo Andras na nakilala ko sa Kunsag ay naroon. Bumulong sa akin si Kenji. Professor, ang galing. Tumango ako. Kinakabahan ako. Nagsimula ang exchange. Nagbigay ako ng maikling pagbati. Magandang araw. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa napakaraming bilang ngayon. Hindi kami dumating para mag-aral ng wika. Dumating kami para magkaintindihan. Nang matapos ang translation, pumalakpak sila. Nagturo ang mga estudyanteng Pilipino ng mga pangunahing Filipino phrases. Kumusta? Salamat. Mahal kita. Masigasig na ginaya ng mga kabataan ng Hungary. May isang babae ang nagtaas ng kamay. Ang pangalan niya ay Natalia. Nagtatrabaho siya sa isang youth center sa probinsya. Prof. Campbell. May tanong po ako. Opo. Maingat na nagtanong si Natalia. Talaga po bang magkatulad ang aming wika at ang Filipino? O nagkataon lang? Nag-isip ako ng kaunti at sumagot ng tapat. Hindi pa namin alam, ngunit ang sigurado, magkatulad sila. Nagkataon man o hindi, ang mahalaga ay nagkita tayo dito ngayon. Gumiti si Natalia. Nagpatuloy ang exchange. Umawit ang mga estudyanteng Pilipino ng isang folk song. Tahimik na nakinig ang mga kabataan ng Hungary. Nang matapos ang kanta, tumayo si Lolo Andras. Aawit din ako ng isa sa mga kanta namin. Nagsimulang umawit ang matanda ng folk song ng Magyar. Aking bayan, bumalik ka, iyon ang kanta. Nagulat ang mga estudyanteng Pilipino dahil ang melodiya ay katulad ng sa kanta ng Pilipinas. Pinunasan ni Kenji ang kanyang luha. Nang matapos ang kanta, namayani ang katahimikan. Sa sandaling iyon, nagsalita si Natalia. Hindi ba iyan ang parehong kanta? Tumango ako. Magkatulad sila. Mula pa noong unang panahon. Mula noon, nagbukas ang exchange tuwing linggo. Patuloy na dumami ang mga kalahok. 100, 150. Nagsimula na ring magpakita ng interes ang media. Dumating ang pambansang telebisyon ng Hungary para mag-interview. Tinanong ako ng isang reporter, Professor, ano po ang layunin ng proyektong ito? Sumagot ako, ang makilala ang isa't isa. Magkaiba tayo, ngunit hindi tayo malayo. Pagkatapos ng broadcast, malaki ang feedback. Maraming tao mula sa buong Hungary ang nag-contact sa amin. Gusto raw nilang sumali. Makalipas ang 1 buwan, naghanda kami ng isang joint lecture performance sa Budapest Cultural Center. Isang stage kung saan magkasamang tutugtog ang tradisyonal na musika ng Pilipinas at folk music ng Magyar. Ito ang araw ng performance. Puno ang hall. Mahigit 500 manonood ang dumating. Sa stage, magkasamang tumayo ang mga estudyanteng Pilipino at kabataan ng Hungary. Magkatabi ang kimona, barong at ang tradisyonal na kasuotan ng Magyar. Nagsimula ang musika. Ang simbalom ng tradisyon ng Magyar ay nag-harmonize sa kudyapi at gong ng Pilipinas. At umalingaw-ngaw ang melodiya ng folk song ng Pilipinas. Naghiyawan ang mga manonood.
may mga umiyak. Tumayo si Natalia sa gitna ng stage at nagsalita siya sa Filipino. Magkapatid tayo. Mali ang kanyang pronunciation, ngunit buong puso niya itong sinabi. Umalingaw-ngaw ang palakpak. Nang matapos ang performance, nasa lobby ako. Lumapit sa akin ang mga tao at nakipagkamay. Salamat, nakakaantig. Sa sandaling iyon, lumapit si Ildiko. Professor Campbell, nagtagumpay po kayo. Umiling ako. Hindi po. Ginawa natin ng magkasama. Tahimik na sabi ni Ildiko. Teka, Professor, narinig po ba ninyo? Tahimik na raw si Professor Erday. Nagulat ako. May nangyari po ba? Sinasabi na pinipilit daw siya ng akademya. Ang pagsubok niyang hadlangan ang inyong research ay nabunyag. Komplikado ang aking nararamdaman. Hindi ako masaya, hindi rin malungkot. Nalungkot lang ako. Kinaumagahan, nakita ko si Professor Erday sa koridor ng universidad. Huminto siya nang makita niya ako. Matigas ang kanyang ekspresyon. Ako ang unang bumati. Magandang araw, Professor. Nag-alinlangan muna si Prof. Erday bago yumuko. Professor Campbell, nagkamali ako. Nagulat ako. Professor, dapat ay seryoso kong tiningnan ang inyong research. Nagkaroon ako ng prejudice. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ayos lang po. Lahat tayo ay nasa proseso ng pag-aaral. Ngumiti ng malungkot si Professor Erday at umalis. Nang gabing iyon, nagpasya kami sa pangalan ng proyekto. Kasama ko sina Kenji, Natalia, Ildiko at Professor Laszlo. Ano kaya kung resonance? Tumango ang lahat. Nagtanong si Natalia. Ano po ang resonance? Nagpaliwanag si Kenji. Ibig sabihin, tumutugon sa isa't isa. Kahit magkahiwalay, tumutugon tayo sa iisang frequency. Ngumiti si Natalia. Ang ganda. Parang tayo, itinaas namin ang aming mga baso. Nag-toast kami sa isa't isa. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa gilid ng bintana ng hotel. Nakalatag ang night view ng Budapest. Nagniningning ang Danube River. Binuksan ko ang aking laptop at nagsulat ng isang pangungusap. Kami ay mga kapatid na naligaw lamang. Hindi namin kilala ang isa't isa sa loob ng libu-libong taon. Ngunit nagkita muli kami ngayon. Sa salita, sa musika, sa puso. Ang wika ay ang alaala ng tao. At ang resonance ay ang kapangyarihan na gumising sa alaalang iyon. Nakita ko ang mga bituin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng parehong mga bituin, naroon ang Pilipinas at Hungary. Malayo ngunit malapit. Magkaiba ngunit magkapareho. Makalipas ang 3 buwan, simula nang magsimula ang Resonance Project. Nagre-record ako ng mga testimonial ng mga kalahok sa Budapest Cultural Center. Nagpasya akong gumawa ng documentary. Gusto kong itala ang prosesong ito. Ang unang interview ay si Natalia. Nakaupo siya sa harap ng kamera at mukhang medyo kinakabahan. Mag-relax ka at maging tapat. Tumango si Natalia at nagsimulang magsalita. Noong una, nagtataka lang ako. Magkatulad daw ang Filipino at wika namin. Pero habang natututo ako, may naramdaman ako. Ano iyon? Ang init. Ang Filipino ay isang mainit na wika. Nagulat ako. Anong ibig mong sabihin? Mainit. Ngumiti si Natalia. Marami itong honorifics. Mga ekspresyon ng pag-aalaga sa kapwa. Iyon siguro ang kultura. Ang pusong naggalangan sa isa't isa. Pagkatapos kong patayin ang kamera, nag-isip ako. Ang wika ay hindi lang isang tool, nakapaloob doon ang puso ng mga tao. Ang susunod na interview ay isang batang lalaki na Hungarian. Ang pangalan niya ay Ferenc. Sinabi niya na history ang kanyang major. Ferenc, anong naramdaman mo sa pagsali sa proyektong ito? Seryosong sumagot si Ferenc. Ang Pilipinas ay mas malapit kaysa sa inakala ko. Palagi kong iniisip na ang Timog Silangang Asya ay malayo. Isang mundo na walang kinalaman sa amin, ngunit nagkamali ako. Nagpatuloy si Ferenc. Magkatulad ang wika, magkatulad ang musika, maging ang gene ay magkaugnay. Hindi ito nagkataon. Magkapatid talaga tayo. Nainit ang aking dibdib. Nang gabing iyon, nakipagkita ako kay Prof. Laszlo sa isang cafe. Ipinakita niya sa akin ang draft ng kanyang thesis. Professor Campbell. Ipre-present ko ito sa International Genetics Conference sa buwang ito, tungkol sa koneksyon ng gene ng Magyar at Pilipinas.
Kinuha ko ang manuscript. Nakita ko ang pamagat. Ang lahi na tumawid sa Eurasian Steppe. Analysis ng Northeast Asian Genetic Lineage sa Magyar. Sabi ni Professor Laszlo, sa totoo lang, skeptical ako noong una, ngunit malinaw ang data. Tatanggapin ito ng akademya. Tumango ako. Salamat po, Professor. Ngumiti ng malungkot si Professor Laszlo. Hindi na kailangan magpasalamat. Bilang isang siyentipiko, sinasabi ko lang ang katotohanan. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng email mula kay Professor Sato Masao ng University of the Philippines. Professor Campbell, may magandang balita. Pinili kayo ng Philippine Linguistic Society bilang invited speaker. Mag-present po kayo sa Maynila sa susunod na tagsibol. Masaya ako. Sa wakas, nagsimula nang magbukas ang akademya. Ngunit ang pinaka-nakakaantig na sandali ay iba. Isang Sabado ng hapon, nagtipon ang Resonance Project. Tulad ng dati, mayroong Filipino language exchange. Sa sandaling iyon, tumayo si Lolo Andras. Prof. Campbell, maaari ba akong magsalita ng isa? Siyempre, Lolo. Dahan-dahang nagsimulang magsalita si Lolo Andras. Nabuhay ako ng 84 taon. Nag-farming lang ako sa lupaing ito sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mundo. Huminto sandali ang matanda. Ngunit ngayon, nalaman ko kung saan kami nanggaling, kung bakit malungkot ang kanta na inaawit ng aming mga lolo. May luha sa mata ng matanda. Nangungulila sila sa mga kapatid sa malayo sa timog sa loob ng libu-libong taon. Tahimik ang hall, nag-aalala ang lahat. Nagpatuloy ang matanda. Prof. Campbell, alam mo ba kung anong ginawa mo? Umiling ako. Binalik mo sa amin ang aming ugat. Sinabi mo sa amin kung sino kami. Nawalan ako ng salita. Yumuko na lang ako. Umalingaw-ngaw ang palakpak. Tumagal ng matagal. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Ildiko sa aking silid sa hotel. Dr. Nagy, kumusta po ang atmosphere sa akademya? Sumagot si Ildiko. Nagbabago. Ang mga taong tulad ni Professor Erday ay maingat pa rin, ngunit ang mga batang iskolar ay iba. Seryoso nilang tinatanggap ang inyong research. Mabuti iyon. Tahimik na sabi ni Ildiko. Professor Campbell, ikaw ang nakagawa niyan, mag-isa. Umiling ako. Hindi. Ginawa natin ng magkasama. Ngumiti si Ildiko. Tama. Baka iyon ang mas mahalaga. Ang hindi mag-isa, kundi magkasama. Nang sumunod na buwan, dumalo ako sa International Linguistic Conference, isang conference na ginanap sa Vienna. Nang pumasok ako sa venue, iba na ang atmosphere. Napansin ako ng mga tao, yumuko at bumati. Dumating ang oras ng aking presentation. Umakyat ako sa podium at binuksan ang slide, Magyar at Filipino. Pagbabahagi ng alaala na higit sa wika. Kalmado akong nagpaliwanag. Ipinakita ko ang lahat ng ebidensiya, linguistic data, folk music, genetic analysis. Dumating ang oras ng tanong at sagot. Isang propesor ang nagtaas ng kamay, isang iskolar na galing sa Germany. Professor Campbell, impressive ang inyong research. Ngunit ano ang kahulugan nito sa linguistic? Nag-isip ako ng kaunti at sumagot. Ang wika ay hindi lang isang tool ng komunikasyon. Ito ay imbakan ng alaala. Sinasabi nito sa atin kung sino ang mga tao at kung saan sila nanggaling. Ang koneksyon ng Magyar at Filipino ay hindi lang isang linguistic phenomenon. Ito ay ebidensiya ng migration at cultural transmission ng sangkatauhan. Umalingaw-ngaw ang palakpak. Sa pagkakataong ito ay palakpak mula sa puso. Nang matapos ang presentation, maraming iskolar ang lumapit sa akin. Gusto nilang makipagtulungan, gusto nilang mag-research ng magkasama. Nagtanong ang isa sa kanila, Professor, ano ang susunod ninyong plano? Ngumiti ako. Patuloy akong makikipagkita sa mga tao. Hindi sa mga iskolar, kundi sa mga ordinaryong tao. Pakinggan ko ang kanilang boses, itala, at ipaalam sa mundo. Nang gabing iyon, nakipag-video call ako kay Kenji sa aking silid sa hotel. Professor, nagtagumpay po ba ang presentation? Oo, nagtagumpay. Salamat sa iyo, Kenji. Umiling si Kenji. Hindi po. Ginawa ninyo iyan, Professor. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang night view ng Vienna. Kenji, may napagtanto ako.
Walang perpektong kultura, pareho lang ang Pilipinas at Hungary, ngunit may sincerity, tahimik na tumango si Kenji. Iyan po ang mahalaga, Professor, hindi perfection, kundi sincerity. Ngumiti ako. Nang matapos ang tawag, binuksan ko ang aking laptop. Binuksan ko ang editing file ng documentary. Lumabas ang interview scene ni Lolo Andras. Binalik niya sa amin ang aming ugat. Paulit-ulit kong tiningnan ang scene na yon. Ang luha ng matanda, ang nanginginig na boses, ang taos-pusong pasasalamat. Iyan ang gusto ko, hindi thesis, kundi ang puso ng mga tao. Ang wika ay ang alaala ng tao, at ang alaala ay ang tulay na nag-uugnay sa mga tao. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kumikislap ang mga bituin. Sa ilalim ng parehong mga bituin, naroon ang Hungary at Pilipinas. Matagal kaming nagkahiwalay, ngunit nagkita muli kami ngayon. Sa salita, sa musika, sa puso. Iyon lang, hindi man perpekto, sapat na. Isinulat ko ang huling pangungusap sa aking notebook. Ang sinseridad ay tumatawid sa oras at hangganan, at kami ang patunay niyan. Ito ang araw bago ako umalis sa Hungary. Muli akong bumalik sa maliit na nayon sa Kunsag, ang lugar kung saan ko unang narinig ang folk song ng Magyar, 1 taon na ang nakalipas. Ito ang araw ng Spring Festival. Puno ng tao ang Village Square. May mga batang tumatakbo at mga matatandang nakaupo sa bench. Naamoy ko ang tradisyonal na pagkain. Sinalubong ako ni Lolo Andras. Professor Campbell, salamat sa pagdating. Opo, Lolo, nagpaalam lang ako. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang aking kamay. Salamat, Professor. Dahil sa iyo, nalaman namin kung sino kami. Umiling ako. Hindi po. Nag-record lang po ako. Sa gitna ng square, may stage. Naghahanda ang mga tao sa nayon para sa performance. Kinawayan ako ni Natalia. Professor, may special stage po kami ngayon. Ano yon? Ngumiti si Natalia. Makikita po ninyo. Nagsimula ang festival. Nagpakita sila ng tradisyonal na sayaw at umalingaw-ngaw ang isang kanta, ang melodiya ng folk song ng Pilipinas. Ngunit hindi ito Filipino. Halo ito ng Magyar at Filipino. Magkahawak kamay ang mga bata at sumayaw ng pabilog. Bayan, bayan, o aming bayan, tumawid sa mukha ng bayan. Ang melodiya ay ang folk song ng Pilipinas, ngunit iba ang lyrics. Umaawit sila sa Magyar tungkol sa magkapatid, bayan at pangungulila. Nainit ang aking dibdib. Hindi na ito kanta ng Pilipinas, hindi na rin kanta ng Hungary. Ito ang kanta naming lahat. Nang matapos ang performance, bumaba ang mga bata sa stage. May isang batang babae ang lumapit sa akin. Mukha siyang 10 taong gulang. Professor, natuto po ako ng Filipino. Talaga? Anong natutunan mo? Malinaw siyang nag-pronounce. Salamat po, mahal kita. Lumuhod ako at tiningnan ang bata. Ang galing. Ako ang dapat magpasalamat. Ngumiti ang bata at tumakbo palayo. Pagsapit ng gabi, may isang maliit na farewell dinner na ginanap sa community center ng nayon para sa akin. Isa-isang tumayo ang mga tao at nagsalita. Si Ferenc ang unang nagsalita. Si Professor Campbell ay nagpakita sa amin ng salamin. Sinasalamin nito kung sino kami. Nagpatuloy si Natalia. Si Professor ay isang dayuhan, ngunit mas naintindihan niya kami kaysa sa sarili namin. Tumayo rin si Ildiko. Si Professor ay dumating bilang isang scholar, ngunit naging isang tulay. Ang tulay na nag-uugnay sa Hungary at Pilipinas. Nakikinig lang ako. Wala akong masabi. Nagpapasalamat lang ako. Sa huli, tumayo si Lolo Andras. Professor Campbell, binalik mo sa amin ang aming ugat at binigyan mo rin kami ng pakpak. Pakpak? Ngumiti ang matanda. Oo, makakalipad na kami ngayon. Hindi na nakatali sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Kasama ng aming mga kapatid sa Pilipinas, umalingaw-ngaw ang palakpak. Tumayo ako at nagbigay ng pagbati. Mga kaibigan, wala po akong ginawa. Pinakinggan ko lang ang inyong boses. At ipinaalam ko lang sa mundo kung gaano ito kaganda. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking tinutuluyan. Habang nag-aayos ng aking bagahe, tiningnan ko ang labas ng bintana. Kumikislap ang mga bituin. Binuksan ko ang aking laptop. Nakita ko ang balita sa pambansang telebisyon ng Hungary. Ito ang footage ng festival ngayon, sabi ng announcer.
Isang Amerikanong lingwista ang nakatuklas ng kultural na koneksyon ng Hungary at Pilipinas. Isang himala na ginawa ng isang dayuhan, sabi ng mga lokal. Nakita ko sa screen ang scene ng mga bata na sumasayaw. Inaawit nila ang folk song ng Pilipinas. Pinatay ko ang video at binuksan ang aking notebook. Gusto kong isulat ang huling pangungusap. Kinuha ko ang panulat at dahan-dahan akong nagsimulang magsulat. Hindi ako nakakita ng himala dito. Nakita ko lang ang koneksyon. Ang koneksyon ng tao at tao, ang koneksyon ng nakaraan at kasalukuyan, ang koneksyon ng alaala at hinaharap. Ang wika ay ang sinulid ng koneksyon na iyon at ang kanta ay ang buhol na nagtatali sa sinulid na iyon. Huminto ako sandali at nagpatuloy. Iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat, Hungary at Pilipinas, Magyar at Austronesian. Kahit 5,000 kilometro ang pagitan, malapit ang puso, kahit libu-libong taon ang paghihiwalay, buhay ang alaala, ito ang huling pangungusap. Kami ay magkakapatid, at nagkita muli kami ngayon. Isinara ko ang notebook. Wala na akong isusulat pa. Ito ang daan patungo sa paliparan kinaumagahan. Sinundo ako ni Kenji. Sabi niya, "Profesor, kailan po kayo babalik?" Ngumiti ako. Babalik ako agad. Dahil hindi ito katapusan, kundi simula. Tumango si Kenji. Professor, isa lang po ang gusto kong itanong. Bakit po ninyo ginawa ang lahat ng ito? Amerikano po kayo. Hindi ninyo bansa ang Pilipinas o Hungary. Nag-isip ako ng kaunti. At sumagot, Kenji, bilang isang lingwista, nag-research ako sa wika sa buong buhay ko. Ngunit dito, nakita ko ang nasa likod ng wika. Ang puso ng tao, hindi ito pumipili ng hangganan. Namula ang mata ni Kenji. Salamat po, Professor. Niyakap ko si Kenji. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa tabi ng bintana at tiningnan ang lupa ng Hungary. Walang hangganan ang kapatagan ng kunsag. Kinuha ko ang recorder mula sa aking bag. Pinatugtog ko ang file na-record ko isang taon na ang nakalipas. Umalingaw-ngaw ang kanta ni Lolo Andras. Aking bayan, bumalik ka. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naramdaman ko ang libu-libong taon sa kantang iyon, ang pusong nangungulila sa pamilyang nagkahiwa-hiwalay, ang kalungkutan sa pagkawala ng bayan, ang pag-asa na magkikita muli. Umalis ang eroplano. Unti-unting lumiit ang Hungary, ngunit alam ko, hindi ito katapusan. Ito ay simula. Ang wika ay ang alaala ng tao, at ang alaala ay hindi kailanman nawawala. Minsan nakakalimutan, ngunit kapag may gumising, bumabangon itong muli. Ako ang gumising na iyon. At ngayon, maraming tao ang sabay-sabay na gumigising sa alaala. Hungary at Pilipinas, Magyar at Austronesian, kami ay magkakapatid. Iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat. At ngayon, mula sa ugat na iyon, tumutubo ang mga bagong sanga. Ang punong tinatawag na resonance. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakalatag ang langit sa ibabaw ng mga ulap. Sa ilalim ng parehong langit, nabubuhay tayo. Patuloy na lumipad ang eroplano. Pakanluran. Ngunit ang isang bahagi ng aking puso ay naiwan pa rin sa Hungary at alam ko. Babalik ako balang araw. Dahil magkakapatid tayo at ang magkakapatid, kahit magkahiwalay, ay magkikita muli. Ang wika ay alaala at ang alaala ay koneksyon. At ang koneksyon ay walang hanggan. Iyan ang natutunan ko sa Hungary. Iyan ang kwento na gusto kong ibahagi sa mundo. Salamat. Dito nagtatapos ang kwento ngayon. Iba man ang pangalan ng lahi, iisa ang ugat. Ang dalawang bansang nagkahiwalay ng 5,000 kilometro ay nagkita muli sa salita at kanta. Hindi lang ito nagkataon. Isang himala ito na ginawa ng sinseridad. Kung naantig kayo sa kwentong ito, paki-like at mag-subscribe at i-on ang notification setting. Ang inyong suporta ang magiging kapangyarihan para gumawa ng mas magagandang kwento. Magkita tayo sa susunod na video sa mas mahalagang kwento na magpapainit sa inyong puso.